Hello, good afternoon. Kumusta po kayong lahat? Nagkaroon po tayo ng vacant time today. So gagawa po tayo ng fluffy mamoon. Easy fluffy mamoon and alamonde. Okay, pakita ko po sa inyo yung procedure and ang mga ingredients na kakailanganan natin. Okay, tara na. So, sa paggawa po natin ng fluffy mamoon, kakailanganin po natin ng at least 4 egg yolks. And meron po tayong 1/4 canola oil, 1/4 cup. Meron din po tayong 1/4 na granulated sugar or white sugar. Meron din po tayong 1 teaspoon of baking powder. And meron din po tayong 1/2 cup of fresh milk. Tapos mamaya dadagdag tayo ng konting vanilla. Okay? Tapos just a pinch of vanilla para lang tanggal yung amoy ng ating fluffy mamoon. And we'll be needing also 1 cup of cake flour. Okay? And a pinch of salt. Okay? Mamaya papakita ko sa inyo. And for the meringue, kakailangan po natin ng 4 egg whites. So kanina, pinaghiwalay ko na po yung red and white yolks. And also, kailangan natin ng cream of tartar. Okay? Pinch. So, mamilagay natin 1/4 sugar for the meringue. And, papakita ko po sa inyo. And of course, meron po tayo ditong ensaymada liner. Yan. And I lined it with Mamon liner. So, nabibili po lahat yan sa online. So, start na po tayo. First, ang gagawin lang po natin is i-sift po muna natin yung ating cake flour at least 3 times. So, bakit po natin gagawin yun? So, kung magtataka po kayo, minsan yung mga, pag hindi po natin gagawin yung procedure na ito, babagsak po yung ating mamon. So, importante po itong procedure na ito. Ayan, at gumagamit din ako ng pinong strainer. Ayan. So, at least 3 times para makasigurado lang po tayo. So, sift ulit. Ayan. So, at least 3 times po natin siyang isi-sift para sa aeration, para mas lalo maging fluffy po yung ating mamon. Okay. Ayan, kung makikita nyo po, yan yung mga lumps na yan. Yan po iniiwasan natin for this. Kaya kailangan po itong, wag nyo pong skip itong procedure na ito. At least 3 times po kayong mag-sift. Okay? Yan. 3 times po natin isi-sift yan. Okay. Now, after sifting it for 3 times, then you can add on your baking powder. Okay? Into the bowl. And I will be adding also yung ating a pinch of salt. Just a pinch. Okay? Yan. Okay, konti lang. So, ganyan lang po yung ating dry ingredients. Okay? So, kakasama na po sila. So, iset aside lang po natin muna ito for a while. So, pwede nyo naman song ihalo para mahalo yung baking soda, the salts, at yung ating cake flour. Okay? After that, pwede na po natin itong iset aside. Then, let's move on to the next. And gagawa na po natin yung first, you will be using a wire whisk. So, first is, i-combine lang po natin ang oil and our eggs. Okay? So, once na mailagay na po natin, so medyo sisimutin ko lang po itong ating 4 egg yolks. Okay, mamaya isimot ko siya sa ano. So, first is, combine lang po natin yung oil sa egg yolks. Make sure na hindi na sila magkahiwalay. Make sure na talagang nag-incorporate na po yung both ating egg yolks and ating oil. Yan, kung makikita nyo po, yan, kino-combine po natin mabuti yan.
these 2 ingredients. Okay. So, kung makikita nyo almost na-incorporate na itong dalawang ingredients, then we can add on our white sugar into the bowl. Then, next. Okay. So, wag lang po natin kalimutan na we're putting 1/4 white sugar sa ating mixture. At ganun din sa merang mamaya. So, pag nag-sukat kayo o nag-prepare kayo ng ingredients nyo, make sure na dalawang tigwa 1/4 cup ang naka-ready for this, for your mamon. Okay? So, you can see, okay na siya. Then, you can add your fresh milk. So, that's half a cup of your fresh milk. Then, combine it. And then, at this point, pwede na rin po tayong magdagdag at least just half a teaspoon of this, of vanilla flavor, para lang po matanggal mamaya yung eggy na amoy. Okay? So, then mixed. Okay. Yun. After that, then we have to add on our flour together with the mixture of baking powder and a little bit of a pinch of salt. Then mix it. Yan. So we have to mix it until the flour, no traces of flour, then that's okay. Okay. So after this, we can move on to our next step. So, ito, napakadali lang pong gawin kasi it's an easy procedure. At the same time, napakamura lang po ng ating mga ginagamit na ingredients. Meron na po kayong pambaon sa mga anak nyo. And also, kung gusto nyo namang gawing pang negosyo, pwede rin po naman. So, may pang negosyo na po kayo, meron pa po kayong pang baon sa anak nyo. So, this is really perfect idea para sa mga nanay na katulad ko na gustong mapabaunan yung mga anak ng, okay, if there's no traces of flour, tama na po yung paghalo. Okay, set aside. Then, the next step is, let me show to you how we could do our meringue. So, first, we have to use an electric beater. Okay, here we go. So first, the first thing that we're gonna do is mahina lang po muna yung, nasa 1 lang po muna yung ating, yan. So nasa low and medium po tayo dito. Hindi po tayo pwedeng magmadali to do this procedure. So we have to start it first at a low speed. Okay. So as you can see, ayan, bumubula na siya. So you just have to make it more, para mas maging fluffy ang ating mamon. Make sure po muna yan, ganyan. Yan, at this point, pwede nyo na pong ilagay yung cream of tartar. Kung wala pong cream of tartar, pwede naman pong konting pinch of white vinegar. Okay? So just a pinch, no? Yan. Okay, yan, that's enough. So, okay lang po yan. Tuloy-tuloy lang po. And at this point, pwede na po natin, magdagdag pa ako ng konti pa. Okay. So
So, at this point, pwede na po natin idagdag yung ating white sugar. You have to add your white sugar gradually. Okay? Huwag po natin ibuhos lahat. So, padahan-dahan po. Okay, at this time, pwede nyo na pong increase yung speed to 2. Kanina nag-start tayo ng 1. Yan. So, this procedure, kailangan medyo magtsaga po tayo para po mabuo natin yung merang. Okay, I'll add another sugar. It also increases the speed. Okay, yan. Until parang makikita niyo po, nagiging foamy na po siya. So, add more sugar. So, in making for merang, kailangan po talagang magsaga po tayo. Yun. So, unti-unti na po siyang magkakaroon ng volume sa baba. Medyo dahan-dahan po siyang bumibigat. Then I will add again the sugar. So, as you can see, gradually po yung pagdagdag natin ng sugar. That's it. And then, ilagay ko na po yung last ng sugar. Okay, lahat na. Okay. You can see po, yan, unti-unti na po nabubuo yung ating merang. Yan. Yun. Nagkakaroon na po siya ng volume. Medyo mabigat na po siya. Yan. Yan. Ibig sabihin, almost done na po. Yan. So, pag tayo nyo po ng inyong beater, pag hindi na po nalalaglag yung merang, yan. So, ibig sabihin, done na po tayo. Okay? So, the next step that we're going to do is what we call tempering. Okay, so parang ipapakilala lang po muna natin yung ating merang sa atin pong mixture. Yan. Ito sinisimot ko lang. Yan, actually sinisimot ko lang kasi sayang. Okay, tapos okay, the next step is we have to get at least a scoop of our merang at idagdag lang po natin sa ating mixture. Yan. Tapos, ang gagawin po, ang tawag po sa procedure is tempering. So, pero pinapakilala lang natin yung two mixture para maging well blended po sila. Yan. Okay. So, you can mix it using a spatula. So, just mix it like that. Right. Okay. So, after this, pwede na nating ilagay lahat. Okay. So, okay na siya. Well combined na. Then, we have to add. At this point, pwede na po nating ilagay lahat ang merang. Okay. To our mixture. Okay. Ayan lang po kadali yung ating procedure. Yan. So,
This time, hindi na tayo nagmamadali dapat. Kailangan patience po. Just cut and fold. Okay? Just cut, fold, just cut and fold until makikita na po natin na nag-iisang kulay na lang po. I mean, the white and yellow is well combined. Ibig sabihin, ready na po yun. Okay? So, this procedure is medyo kailangan magaan ng konti yung ating kamay for this one para to make sure na maging fluffy yung ating mamon. Yan. So, just be patient with this one. Pero I'm sure na yung pagtsatsaga po natin na yan, magugustuhan po ng mga kids mamaya. Pagka pinabaon nyo na po sa kanila, I'm sure magiging happy po sila. At syempre, tayong mga nanay, pag happy mga kids, natural. Yung labor of love, doon natin makikita, magiging happy din tayo. Yan. So, ang daming nagtatanong sa akin, bakit ba masyado akong aligaga daw sa mga baon ng mga anak ko? Bakit laging iniintindi ko yung mga baon? Kasi alam niyo po, nung elementary ako tsaka high school, ang pinaka-hate subject ko po kasi is recess. Kasi wala naman po kasi kaming baon pag pumapasok kami noong magkakapatid. Ano lang, pasok ka, walang almusal, pagdating ng recess, wala pa rin. Kaya doon ako natutong makisama sa mga kaklase ko at pasalamat ako sa mga kaklase kong mababait na naging kaibigan ko. Ayun, sa awa ng Diyos, kapag nandyan sila, may naglilibre po sa akin. Kaya alam ko po yung pakiramdam na wala pong baon. Kaya promise ko sa sarili ko na gagawa talaga ako pag may pagkakataon ako. Prepare ko yung mga pagkain ng mga anak ko. Yan. So, at this point, halos nag-well blended na po sila. So, pwede na po natin silang ilagay sa ating cupcake, sa ating mamon liner. Sorry. Okay. So, i-ready lang po natin. So, ang technique ko po kasi dito is hinahalo ko pa rin po siya hanggang sa ilalim. Habang dahan-dahan ko po siyang nilalagay sa aking mga mamon liner. Yan. Okay, at least 3/4 po ng mamon liner. So, pupunta na ako sa next. So, kunting hinahalo ko lang po ng dahan-dahan sa ilalim. Yan. Maniwala po kayo sa hindi. Practice po ang nangyari sa akin bago ko po na perfect po yung paggawa nito. And, hindi ho kayo nag-iisa. Pag trinay nyo po na medyo bumagsak yung mamon or hindi naging perfect, ganun din po yung naranasan ko. So, pero syempre, bilang nanay, hindi naman po tayo susuko. Kailangan alamin natin kung ano yung mali sa procedure, saan tayo nagkamali. Then, dun, malalaman natin. And, syempre, gagawin natin perfect sa next. So, ganun naman po talaga. Sa baking naman po, hindi naman ho nakukuha sa kung saan tayo nakapag-aral ng baking. Lalo na ako, natutunan ko lang po lahat yan sa pagpa-practice. Doon po talaga natin mapiperfect kung paano po yung paggawa. So, kailangan po matyaga po tayo. Siyempre, kung gusto nating mapabaon yung mga anak natin ng masarap, pasok pa sa ating budget ng mga nanay. So, gawin po natin. At the end of the day, yung mga anak natin, makapagkwento man lang na nanay niya, kahit papano, ipinag-prepare siya ng mababaon sa school. Yung ganun man lang, malaking bagay na sa atin yun. At nakakagawa po pala ito ng 10 to 11. This time 10 lang ang aking nagawa. So, tamang-tama na po yan, baon ng anak nyo. Ayan, pwede nyo naman po kasi itong
ibalot sa magagandang cellophane. Tapos pwede nyo rin naman po itong pambenta. So sa akin kasi mostly baon lang ng mga kids. So ganito lang kasimple yung paggawa ko. Yan. Yan, tayo mga nanay, kayang-kaya nating simplihan. Kaya-kaya nating abutin sa kaya natin ng budget. Makakagawa tayo ng baon ng mga anak natin na sigurado tayong masarap. Pero hindi naman masakit sa bulsa. Ayan. So this time, bali, 10 lang po yung aking nagawa. Okay, so i-preheat ko na po yung oven natin. I-preheat ko lang po yung oven natin for 10 to 15 minutes. Isasalang lang po natin to ng around 300 degrees Celsius. Right? 300 lang po, mga 18 to 20 minutes. Yan. So, meron tayong 10. So, hinintay na lang po natin yung uminit yung ating oven. So, after that, sasalang ko lang po ito and then balikan ko po kayo. Yes, after 18 minutes, ito na po ang ating fluffy mamon. Right, okay, kung makikita nyo po, medyo okay lang po, medyo normal lang po yung medyo may crack-crack po siya sa ilalim, ay sa ibabaw, okay lang po yan. Pero ganito po yung ating finished na fluffy mamon. Yan, ganyan po siya. So pag pinapalamig nyo nga po pala, pwede nyo pong iangat ng konti yan. Yan, ganyan nyo lang siya para magkaroon lang ng hindi pagpawisan yung ilalim. Yan, ganyan nyo lang po. Yan. Yan. So medyo iangat nyo lang po siya dun sa ensaymada molder natin. Yan, ganyan. Para habang pinapalamig nyo po siya. Ganyan. Para yung ilalim po nito, hindi po magpawis, pwede po siyang tumagal. So, titikman na po natin ito. So, as usual, papakita ko po sa inyo kung ano yung texture niya. Medyo mainit pa po, ano. Yan. Pag binubuksan nyo po, tingnan nyo, buong buo po yung mamon nyo. Yan, ganyan po siya. Ang iba ito, pag binibenta, pwede nyo po ito kasing i-dip sa sugar, white sugar. O yung iba, tapos ibalot nyo po sa magandang plastic. At yung iba naman, pwede nyo pong ding lagyan ng cheese. So, nasa sa inyo na po yun. Tapos pwede nyo i-balot benta. Mga kids ko kasi, okay na sila sa ganito. Which is, okay naman. Hindi na ako magdadagdag ng sugar. And tingnan nyo naman po kung gaano po ito ka-fluffy. Ano? Yan. Kung gaano siya kabuo. Hindi ho yan maghihiwalay. And kung bubuksan nyo po yung ating mamon, yan po yung loob niya. Yan. Ayan, umuusok-usok pa. Ewan ko kung makita nyo po dyan sa umuusok-usok pa. Pero ganyan po siya ka-fluffy. Fluffy po. Ayan. Pinakita ko pala pagka alam na alam mo okay ang mamon once na pinindot mo siyang ganyan. Pwede natin i-testing dito sa isa. Yan, once na pinindot nyo po, babalik po siya sa original form niya. So, ibig sabihin, successful po. Ito po yung hinahanap natin sa mamon. So, it's tikim time. So, mga nanay, napakadali lang po ng procedure. Huwag na po kayo magpatumpik-tumpik. Kung wala po kayong oven, pwede nyo pong dahan-dahaning ipunin hanggang sa magkaroon, katulad ng ginawa ko. Inipon-ipon ko po talaga yan hanggang sa makabili po ako kasi talagang gusto kong makagawa ng baon ng mga anak ko, makasigurado kung busog sila sa school. Tikman po natin. Ayan, fluffy, hindi matamis. Yung vanilla na nilagay natin kanina, perfect. Para hindi masyadong maamoy yung ating mamon ng egg. Siyempre made of egg, ano. Pero siyempre yung iba gusto yung walang naaamoy. Lagyan nyo ng vanilla extract. Ang sarap po. Hindi kayo magsisisi.
magugustuhan ng mga anak nyo. Para sa mga nanay dyan na gustong magnegosyo at the same time may pabaong kayo sa anak nyo, gawin nyo na po ito. Para lang pong makakasigurado kayo, katulad ng mga nabibili sa labas, mas marami na pong added preservatives yun para tumagal. Mas iba po yung freshly baked na pinababaon natin sa mga kids natin. Masarap na, pasok pa sa ating budget mga nanay. Sarap. Tikman po natin. Inom ko lang itong tira ng mga batang milk. Perfect. Gawin nyo na po ito. So I hope nagustuhan niyo po yung aking video. And please subscribe. At kung may mga comment po kayo, may gusto po kayong comment sa paggawa ng video, please do so para po meron po tayong babaguhin or may pwede tayong improve. And salamat po sa patuloy niyo pong pag-subscribe at sana makatulong po ako sa inyo. And at the same time, may magawa po tayong mga nanay na mas makabuluhan. Okay, until my next video, thank you and thank you for subscribe.